mabigat ang pasan, ay kay Jesus maglapitan, upang kayo'y masiyahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sidlang alabastro at lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahira ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kanong uri ng babae ang humihipos sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa na may 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahira ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatatawad na ang iyong mga kasalanan, at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig, yumaon ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang inyong katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, sa ating banal na misa para sa araw na ito, higit sa lahat ang ating mga pagbasang napakinggan ay nagpapatungkol sa isang bagay.
ang kabutihan ng Diyos ay wagas. Kung meron man pong isang bagay na gusto kong maalala po ninyo sa pagdalo po ninyo ng banal na misa na ito, tandaan po ninyo na ang kabutihan ng Diyos wagas. Magandang simulan po ang ating pagninilay sa tanghaling ito sa simpleng katanungan. Sino po sa inyo ang nakasakit na ng inyong kapatid o ng inyong kaibigan? Marahil tayo pong lahat nakasakit na ng kung sino man. Pero ang magandang tanong, sino po sa atin dito ang handang magpatawad sa mga taong nakasakit sa atin? Meron po ba? Meron po bang magsasabi na pagkatapos ng misang ito, tatawagan niya yung kanyang kaaway at sasabihin niya, "Oh, nagsimba ko sa Quiapo. Ang sabi nung matabang pari, magpatawad daw. Kaya pinapatawad na kita." Meron po ba? Kasi kung gagawin po natin iyon, baka po hindi yun totoong pagpapatawad. Baka hindi po yun ang tunay na pagpapatawad. Dahil ang tunay na pagpapatawad ay isang proseso. Minsan, kumukuha ito ng oras at panahon. Pero ang paalala sa atin, sa araw na ito, buksan natin ang ating puso na tayo ay makapagpatawad. Pero ang tanong, bakit ba natin kailangang magpatawad? Ano ba ang nakukuha natin sa pagpapatawad? Meron tayong lahat na kakayanang magpatawad dahil tayo rin ay nakararanas ng pagpapatawad mula sa Diyos. Tayo din ay nakakaranas ng awa mula sa Diyos. Tayo din ay nakararanas ng pagmamahal mula sa Diyos. Kung tayo nga, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy tayong pinapatawad. Tayo pa kaya na may pagkukulang, may pagkakasala, bakit hindi natin mapatawad ang ating kapwa? Mga kapatid, ang pagpapatawad ng Diyos sa atin ay hindi natin isang karapatan. Baka kasi minsan sinasabi natin, humingi na nga ako ng tawad, dapat patawarin niya ako. Lumapit na nga ako sa mahal na pong Jesus Nazareno, dapat mapatawad niya na ako. Nandoon lagi ang pagpapatawad ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pero hindi lang sana natin makita yon bilang isang karapatan, kundi makita natin yung pagpapatawad na tinatanggap natin, nagmumula dahil ang pag-ibig ng Diyos wagas. Ang pagpapatawad ng Diyos sa atin, nakakamit natin dahil ang kanyang pag-ibig wagas. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, patuloy tayong pinapaalalahanan. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating mga pagkakasala, lagi tayong pinapatawad ng Diyos. Dahil ang kanyang pag-ibig sa atin, wagas. At kung ganoon na lamang ang pagpapatawad at pag-ibig sa atin ng Diyos, marapat lang din na buksan natin ang ating mga sarili, buksan ang ating mga puso, buksan ang ating kalooban, upang din tayo'y makapagpatawad sa ating kapwa. Kaya ba nating magpatawad? Mahirap.
Masakit minsan, pero ang pagpapatawad, ipinagkakaloob dahil may kakayanan din tayong umibig. At ang pag-ibig, tandaan natin, wala dapat pinipili. Dahil ang pag-ibig ng Diyos para sa atin ay para sa lahat din. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mabuksan ang ating mga puso, ang ating kalooban, upang tayo'y maging mapagpatawad at magpatawad, kagaya ng pagpapatawad at pagmamahal sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.